So yung mga paps, paalala ko lang sa mga kapasyon natin, no? Lalo sa mga newbie na ipa-check nyo yung rectifier, yung socket mismo, no? So kung okay pa yung charging system nyo, okay, hindi pa nangyayari sa inyo to, no? Kasi yung ganitong senaryo ay madalas itong nangyayari sa Rusipaso. No? Hindi lang naman sa Rusipaso, sa lahat ng motor na ganyan yung socket o ganyan yung rectifier. Talagang nangyayari talaga yan. Okay? Kaya nasusunog yan dahil sa nagkakaroon ng loose connection sa socket. No? Kasi pag nagkakaroon ng loose connection, nagkakos yan ng pag-init ng wire. Kaya nangyayari, nasusunog yung socket. Okay? Lalo na dyan sa part na yan kasi yan ay galing sa stator, talagang malakas ang voltahe niyan. Kapag nagkonting loose connection lang ng wire niyan, ng socket yan, talagang masusunog talaga yung socket. Okay? So mas nare-recommend ko na i-direct nyo na lang yan wire to wire. Kasi ako, ilang beses na rin nangyari sa akin yan. Kahit anong palit ko ng socket, yan pa rin. So, malibalala kung meron kayong socket na makikita na heavy duty na kaya niyang i-absorb yung init ng wire kapag nagkakaroon ng loose connection. Okay? So, direct nyo na lang yan hanggat maaari para maiwasan yung pagkasunog ng mga ganyan kasi mahirap na baka masunog ang buong wiring nyo. And then kung i-direct nyo yan, dapat siguraduhin nyo na ayusin nyo yung wiring nyo, maayos ang pagkaka-wiring hanggat maaari, hinangin nyo mas maganda, no? Para kasi kung duduktong nyo lang yan at maluwag ang pagkakaduktong nyo, masusunog pa rin ang wiring nyo. Okay? So yun lang mga paps, wiring tips lang, ingat kayo sa pag-wiring nyo.